Isang mapagpalang araw para sa lahat. Ako si Kyle J. Gregorio ay mayroon isang talumpati para sa inyo. Trapo. Iba na ang panahon ngayon. Moderno na, gaya ng pagbabago sa lahat ng bagay sa lipunan. Di natin namamalayan ng pagbabagong nagaganap tulad ng sa bawat pagdaloy ng panahon ay patuloy din ang pag-agos ng politika. Ang Pilipinas ay isang demokratiko at republikadong estado. Ang ating bansang Pilipinas ay may republikang may pampanguluhan anyo ng pamahalaan, kung saan pantay na nahahati ang kapangyarihan sa tatlong sanghay nito: ehekutibo, lehislatibo, at hedikatura. Sa kabilang dako, ano nga ba ang politika? Marami sa ating mga Pilipino ay naaalala lamang ang politika tuwing papalapit na ang pagsapit ng eleksyon. Gaya na lamang ngayon. Maraming mga oportunidad ang inaalok sa likod ng pangalan ng mga politiko. Ang iba na may napapahalagan lamang nila kung may kailangan. Di man lang nila alam na ang napakahalaga ng politika, sapagkat ito ang namamahala sa ating bansa at ang nagpapatupad ng batas para umayos at maging responsable ang mga tao. Bilang isang mamamayan ay nabubuhay tayo sa realidad kung saan pawang kasinungalingan na lang ang lahat. Hinulma tayo ng tradisyonal na politika o trapo. Sa makasariling pananaw, mga politikong kadalasan ay mula sa malaki at mayamang angkan, gumagamit ng armas, pera at kapangyarihan, lalo na kung halalan. May sariling mga tao, mapanlinlang sa mga mamamayan gamit ang matatamis nilang mga pangako at kadalasay sangkot sa katiwalian. Inuuna ng trapo ang kapakanan ng sarili at angkan kaysa sa paglilingkod sa bayan. Mga politikong halata naman ay masama ang intensyon sa kanilang pagtakbo sa halalan. O dahil lang ba gusto nilang magsilbi sa bayan? Kung tutuusin, pwede naman silang magsilbi sa bayan ng walang pwesto. Sa panahon ngayon, kapag may politiko, may korupsyon. Nakatatak at hindi na ito mawawala sa isipan ng mga tao. Alam rin ng karamihan sa atin na ang totoong may nagaganap na korupsyon at walang magawa ang pamahalaan. Lalo na sa panahon ngayon, pati mismo mga nahahalal sa pwesto ang silang naglalaban-laban. Pamahalaan nating nagkakagulo na baka sa pagdating ng araw, ang korupsyon ay maging legal na. Sabi nila, may kalayaan na tayong bumoto. Oo, pero natatanggal ang karapatan at nabibili na kapalit ng salapi ang mga mamamayan na ang siyang makapangyarihan dahil sila lamang ang may karapatang magluklok ng isang politiko sa posisyong kanyang nais. Pero bakit hanggang ngayon, sambayan ng Pilipino pa rin ang nagdurusa? Kasalanan ba nila? O sadyang nagbubulag-bulagan na lamang tayo sa kung ano ang tunay na nangyayari sa lipunan? Panawagan sa mga mamamayan ng bansang Pilipinas, ako, ikaw, tayo, at lalo na sa mga kabataan. Alalahanin natin ang ating bansang bayani na si Dr. Jose Rizal na nagbugis ng buhay para sa ating bayan. Ayon nga sa kanya, kabataan ang pag-asa ng bayan. Dapat natin itong pahalagahan at bigyan ng importansya para sa ating kinabukasan. Ngayon, malaya na tayong bumoto. Totoo nga nasa ating desisyon para sa ating kinabukasan. Ngunit, bakit parang walang pag-unlad ang ating ekonomiya? Dahil ito sa politika. Sa mata ng bata, ang mga maling halimbawa ay nagiging tama. Bilang matanda, wag maging pabaya, maging ulira. Ang mga katagang ito ay ilan sa mga sumasalamin sa ating lipunan. Ito rin ang nagpapahiwatig na ang bawat maling asal na ginagawa ng mga matatanda na nakikita ng bata ay kanilang pinagkakamalang tama. Kung kaya't tinutularan nila. Musmus pa lamang ay mulat na tayo sa mga Pilipino o nakagaya ng ating bansa. Ang mga pinuno ng ating bansa ay minsan din naging musmus. Ang kanilang
kinalakihang pamumuhay at kapiligiran ay ilan sa mga maituturing na nakakapag-impluwensya sa kung ano sila ngayon at kung anong uri ng pamamahala ang sa tingin nila ay nararapat para sa ating bansa. Mula noon hanggang ngayon ay nabahira na ng masamang loob ang sistema ng politika sa ating bansa kung kaya't maaaring nakaintal na sa puso't isipan ng ating mga pinuno ang ganitong uri ng pamamahala. Kung hindi maaagapan ng ganitong sistema ng politika sa ating bansa, ay magpapatuloy lamang ito hanggang sa susunod na henerasyon. Isa sa sagabal sa pag-unlad ng ating bansa ay ang pagkakaroon ng suliranin. Kung ganitong sistema ang patuloy na makikita ng kabataan, ano ang gagawin nila? Siguradong bawat kabataan ay magtatanim ng galit sa politiko. Mawawalan na ng tiwala ang mga mamamayan sa gobyerno. Dahilan para magkaroon ng revolusyon at iba pang klase ng pag-aaklas. Hindi kaila sa ating mga Pilipino ang kupagpagong at tila kawalan ng pag-asang umahon pa sa kahirapan. Ang sinisigaw ng karamihan ukol sa buhay sa Pilipinas. Marami sa ating walang alam sa nangyayari sa politika. Panahon na para tuldukan. Kumilos tayo at ipaglaban ang karapatang nararapat para sa atin. Imulat ang mga mata upang kamalian ay maitama at ating wakasan ang ganitong pamamalakad sa ating bansa. Ang una ng dating dapat gawin ay matutunan ng sambayan ng Pilipino ang pagkakaisa. Pagkakaisa tungo sa isang pagiging malaya at sa kamay ng mga sakim na may mga kapangyarihan at pagkakaisa tungo sa isang matatag at maunlad na republika. Dahil kung hindi natin ituturo sa mga Pilipino at lalo sa mga kabataan ang pagiging isa at pagmamahal sa bayan, marahil ay darating ang araw na hindi na makikita ng mga Pilipino ang liwanag ng pag-asa para sa kinabukasan ng ating bayan. Bilang isang mamamayan ay dilat sa katotohanan, sana tayo ang maging dahilan upang magbago ang nakasanayang maling pagpapalakad ng pamahalaan. Yun lamang po at maraming salamat.